HTP Kids Digital School. Ngayon, ay panibagong lesson na naman ang ating matututunan. Handa na ba kayo? Sige nga, kung handa na kayo, ano yung lesson natin nung nakaraang linggo? Comment down sa ating comment section kung ano yung lesson natin nung nakaraang linggo. Tama. Kung ang sinulat nyo or ang kinoment nyo ay Prophet Elisha. So, ngayon, dadako na tayo sa panibagong kwento na ating matututunan at ito ay ang kwento ni King Hezekiah. So, handa na ba kayo? Alam kong gustong-gusto nyo ng matuto at mag-aral, kaya naman hindi ko na kayo papahabain pa. Okay? So, bago ang lahat, tayo ay mag-pray muna. Let's fold our hands and bow our heads and close our eyes and pray to God. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong Sunday School or Digital School na yung pinagkaloob para sa aming mga bata. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin mabuti kung ano po yung lesson na nais niyo pong iparating at nawa ay may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aming pag-aaral, sa aming bahay, at sa aming sarili. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa po naming kasalanan at tulungan niyo po kami na mabago ito. Panginoon, kayo na lamang po ang patuloy na mag-guide sa amin at bigyan niyo po kami ng kauhawan sa iyong mga salita nang sa gayon ay hindi po kami maboring, Panginoon, at nawa ay matapos po namin ito. Tulungan niyo po kami, kailangan po patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin at kayo po patuloy lamang na magpala sa mga teachers na gagamitin mo po para sa araw na ito. Sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, handa na ba kayo? Tara na! Tayo na at magsimula na sa ating kwento or sa ating pagsasayaw at pag-awit sa Panginoon. Bye-bye! I want
Hello guys, isang mapagpalang araw na muli sa ating lahat. Ako si Teacher Rhea na maghahatid sa inyo ng isa pang kwento. At guys, pakisabi nga, handa na ako. Amen. Isa pa, handa na ako. Yan, very good guys. Tama mga guys, para sa Lord, dapat lagi tayong handa. Approve! Approve! At ihanda natin ang ating mga puso at ang ating mga tenga sa pakikinig. At matutunghayan natin ang isa pang hari na nagngangalang Hezekiah or Ezekias. Ayan, purihin po ang Panginoon at matapos nating mapanood, meron lang din akong mga konting mga katanungan at kayang-kaya nyo ito mga guys. Kaya, so guys, tara na, let's G! Isaiah and Hezekiah, based on 2 Kings chapter 17 through 20 and the book of Isaiah chapter 6, 9, and 53. One day, a young man named Isaiah is praying in the temple when he sees a vision. The Lord is seated on a throne. Flying around him are seraphim, heavenly creatures with 6 wings. When they speak, the walls shake and the temple fills with smoke. Holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. I am ruined, for I am a sinful man from a sinful nation, and now my unclean eyes have seen the Lord in His glory. At Isaiah's cry, one of the seraphim flies to the altar. The seraph touches Isaiah's lips with a hot coal. Your sin is taken away. Then God speaks. Whom shall I send to speak to this sinful nation? I am here. Send me. With this courageous answer, Isaiah starts on his journey to become one of the greatest of the Hebrew prophets. He prophesies mostly during the reign of King Hezekiah. Through the influence of prophets like Isaiah, Hezekiah is a righteous king. Our fathers disobeyed God, and Judah has become weak. We will serve the Lord, and with His help, make our nation strong again. But before Hezekiah can begin to reform the religion of Judah, a catastrophe strikes. Off to the north, the people see smoke and fear the worst. Before long, shocking news fills the streets of Jerusalem with grief and alarm. The king of Assyria has destroyed the city of Samaria and taken the people of Israel away as captives. With the fall of Samaria, the northern kingdom of Israel comes to an end. Great masses of people are carried away, never to return. With Israel conquered, we are all that remains of God's people. And Sennacherib, the king of Assyria, will not be content with just Israel. His next move will be against Jerusalem. We must prepare to defend the city both spiritually and physically. At Hezekiah's orders, the temple is repaired, and the king leads his people back to the worship of God. God's holy temple has been rebuilt in Jerusalem. King Hezekiah invites all Israelites everywhere to come and worship in the house of the Lord, especially those scattered in exile by the Assyrians. We welcome you home to God's temple. Then Hezekiah calls the people together. Don't be afraid. We have more power on our side than Assyria has, because the Lord God is with us. Hezekiah fights off Assyria, but 10 years later, the Assyrians attack again. This time, he pays Assyria a ransom of silver and gold to leave Judah alone, and he is forced to take some of it from God's temple. Soon afterward, he becomes deathly ill. The prophet Isaiah visits him at his sickbed. I am sorry, my king. The Lord has spoken. Get your will ready and choose your heir to the throne. You will not recover from this sickness. After Isaiah leaves, Hezekiah cries out to the Lord.
Lord, haven't I been your faithful servant? I've served you with my whole heart and tried to do what you think is good. At that moment, Isaiah comes back into the room. Very well. God has heard your prayers. He will give you another 15 years to lead his people. But don't rule in fear. Make sure you lead them in holiness and faith. Thank you, Lord. After Hezekiah gets better, ambassadors visit him from a distant country called Babylon. Our king heard you were sick and sent us with these letters and a gift. Well, thank your king for me. May I show you around? Hezekiah shows off his army and all the riches he has stored up in the temple and his various warehouses. After they've seen every piece of wealth in the city, the ambassadors head back to Babylon. As they're leaving, the prophet Isaiah comes to see his king. Who were those men? And where did they come from? They were ambassadors from some far-off country you've never heard of. I forgot the name. Babylon. Very nice fellows. I showed them all my treasures. You prideful king. You may defeat the Assyrians, but Babylon will one day be the destruction of Judah. Your descendants will be taken away from Jerusalem and serve as slaves to the Babylonian king. Eventually, the day that Hezekiah has been preparing for comes. Sennacherib sends the Assyrian army against Jerusalem. But instead of making an armed attack on the city, the Assyrian king sends a task force to try to frighten the people of Jerusalem into surrendering. We have conquered other cities and their gods didn't save them. What makes you think your God can save you? After a while, this kind of attack begins to have an effect. Other cities have fallen, and remember, the Assyrians already conquered Israel. The Lord didn't save them. When news of the people's fear reaches King Hezekiah, he tears his clothes in anguish. In dire circumstances like these, only God can save us. Send for Isaiah. Ask him if God has any comfort. Isaiah brings an encouraging word from the Lord. The Lord will defend his city, the city of his servant David. Have faith. God will not desert us. That night, the Lord sends an angel who annihilates the Assyrian army. The next morning, when they see that the enemy's soldiers are all dead, the people of Jerusalem go wild with joy. Isaiah said God was on our side! And God doesn't abandon people who trust in him. Under Hezekiah's reign, Judah trusts in the Lord. But when Hezekiah dies, his son leads Judah into idolatry. Isaiah spends his remaining years pleading with his people to destroy their idols and return to God. But only a few listen. Because Judah has turned away from the Holy One of Israel, it will be destroyed. The people of Jerusalem will be carried away as captives. Is there no hope for God's people? Yes, God will send a deliverer to save all who believe in him, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, and the Prince of Peace. God's servant will suffer for us. He will be despised and rejected by men. But even though we reject him, he will be speared and tortured for our sins. And by his wounds, we will be healed. The people don't understand at the time, but Isaiah is predicting the coming of Jesus Christ. Yon mga guys, napanood nga natin at natunghayan pa natin yung isa pang hari, ang haring si Ezekias. Yan, si haring Ezekias ay anak ni Akas. At siya ay 25 years old nang siya ay naging hari. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh, pagkat sumunod siya sa nuno niyang si David. Ipinabuhat niya ang mga altar, mga burol, at pinasira ang mga rebulto.
dinurog ang mga tansong ahas na pinagawa ni Moises. Ang pananalig ni Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay hindi natularan ng mga hari, maging ang mga sumunod sa kanya. Nanatiling tapat si Ezekias kay Yahweh at hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Hindi rin siya nilayuan ni Yahweh, kaya't nagtagumpay siya anuman ang kanyang gawin. Noong 14 na taong paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib ang malaking lungsod ng Juda. Kung kaya't si Haring Ezekias ay nagsabi, "Nagkasala ako ikanya at ibibigay ko sa iyo lahat ng maibigan mo, huwag mo lang kami sasakupin." Hanggang sa hiningian sila ng 300 talentong pilak o silver at 30 talentong ginto o gold. So ang dami nun mga guys. Tinipon lahat ni Ezekias maging ang mga ginto at pilak sa poste at pintuan ng templo at ibinigay itong lahat. Itong si Sennacherib ay napakalupit na hari ng Assyria. Tinamak niya ang Diyos ng Israel na si Yahweh. Sinabihan ba naman sila ni Sennacherib na hindi nila maaasahan ang tulong ni Yahweh na pinag-uukulan ng mga altar sa mga burol na kanyang ipinabuwag. At wag daw nilang paniniwalaan at pakikinggan si Ezekias dahil hindi niya sila maipagtatanggol laban sa kanilang hari. Kahit nasabihin pa ni Ezekias na ililigtas sila ni Yahweh, wag daw nila itong paniniwalaan. Bagkus, sumuko na sila at makipagkasundo kay Sennacherib. At maging ang mga Diyos-Diyosan ay hindi sila kayang iligtas sa kanilang hari. Hindi kumibo ang mga tao sapagkat ito rin ay inutos ni Ezekias. Nang marinig ni Ezekias ang ipinasabi ni Sennacherib, inunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng sako at pumasok sa templo. Pinagsuot niya ng sako si Eliakim. Si Eliakim ang mayordomo ng palasyo. At pinapunta niya kila Propeta Isaias ang kalihim niyang si Sena at ang matatandang saserdote. Ipinasabi niya na ang araw na ito ay matinding kabalisahan, kaparusahan at kalustahan. Maaari narinig lahat ni Yahweh ang lahat, maging ang paghamak ni Sennacherib sa buhay na Diyos. At pagdating ng mga inutusan ni Haring Ezekias kay Propeta Isaias, ito naman ang ipinasasabi. Sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh, huwag siyang matakot sa panlilibak sa kanya ng hari ng Assyria. Muling nagbanta ang hari ng Assyria at ipinasabi sa Haring Ezekias na huwag dayain ang kanyang sarili na ang Jerusalem ay maililigtas ng pananalig niya sa kanyang Diyos. Pagkatapos, si Haring Ezekias ay pumasok sa templo at nanalangin. Pinuri niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, at ang Diyos ng kaharian sa ibabaw ng lupa at langit. Dinggin ninyo ako, Yahweh, narinig niyo ang pag-aalipustas ni Sennacherib. Sinabi din ni Haring Ezekias na nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansa sapagkat hindi naman talaga Diyos. Amen? Hindi naman talaga. At ito ay kahoy at batong mga Diyos-Diyosan lamang. Amen? Nanalangin ito kay Yahweh na iligtas sila sa Sennacherib para malaman ng buong daigdig na si Yahweh ang tangi at nag-iisang Diyos. Amen? Ayon sa balita ni Isaias para kay Haring Ezekias, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin nito. Ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. At nang gabing iyon, pinasok ng mga anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay ang 125,000 kawal. Guys, gano'ng kadami yun? Diba? At naghambalang ang mga bangkay at nagmadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sennacherib. At minsan nanalangin si Sennacherib sa Diyos-Diyosan niyang si Nisroch at doon pinatay siya ng kanyang dalawang anak. At sa panahong din iyon, si Ezekias ay nagkasakit ng malupa. Dinalaw siya ni Propeta Isaias
Sinabi sa kanya ang pinapasabi ni Yahweh na ihanda ang kanyang bayan pagkat malapit na siyang mamatay at hindi na siya gagaling sa sakit niyang iyon. Si Haring Isaias ay bumaling sa harap ng dingding at nanalangin at napatagoy siya sa sobrang kalungkutan. Umalis na si Isaias at hindi pa man nakakalayo, pinabalik siya ni Yahweh kay Haring Ezekias at sinabi, narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Sabi ni Yahweh, pagagalingin ko at sa 3 araw makakapasok na siya ulit sa templo. Nice guys! At mabubuhay pa siya ng 15 years. Guys, 15 years. Ang haba pa nun guys. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng mga hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan alang-alang sa lingkod kong si David. Gumaling nga si Haring Ezekias, nagdikdik sila ng igos at itinapal sa bukol ng hari. Yun mga guys, meron lamang akong konting katanungan at alam kong kayang-kaya nyo to. So number 1 question, sino ang main character ng ating kwento? Letter A, si Haring Benok. Letter B, si Haring Ezekias. O letter C, si Haring JM. Pili na guys. Tama. Tamang sagot ay si Haring Ezekias. Yun, number 2 question. Sino ang hari ng Assyria na humamak sa Diyos ng Israel? Letter A, si Haring Sennacherib. Letter B, Haring Roda. Or letter C, si Haring Oseas. Sino kaya? Tama. Ang tamang sagot ay letter A, si Haring Sennacherib. Number 3 guys. Sino ang propetang dumalaw kay Haring Ezekias nang siya ay nagkasakit? Letter A, si Propeta Isaias. Letter B, si Propeta JM. Or letter C, si Propeta Alcim. Ang tamang sagot guys ay letter A, si Propeta Isaias. So guys, number 4. Ano ang dinikdik para itapal sa bukol ni Haring Ezekias? Letter A, malunggay. Letter B, igos. Or letter C, ampalaya. Ang tamang sagot ay tama, letter B, igos. So guys, last question, number 5. Si Haring Ezekias ba ay gumaling at niligtas kasama ng buong lungsod ng Juda sa kamay ng Assyria? Letter A, opo, siya ay gumaling at iniligtas. Letter B, hindi sigurado. Letter C, malalaman pa. So guys, ang tamang sagot ay letter A, opo, siya ay gumaling at iniligtas ang buong lungsod. Amen. So guys, maraming salamat. So I hope na marami tayong natutunan. Katulad ni Haring Ezekias na marami man tayong pagsubok o problema na nakikita o nararanasan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos na buhay at malalampasan din natin iyan. Ang pandemya na nagkulong sa atin ng halos 2 taon, lalo na sa mga batang katulad ninyo na hindi pa rin makalabas. Umasa tayo sa Lord, manalangin din tayo katulad ni Haring Ezekias. Naririnig tayo ng Lord at tayo ay palalayain din sa COVID o anumang virus na kumakalat ngayon. So, glory to God. Guys, ingat kayo lagi and we hope na marami po kayong natutunan ngayon. So, guys, trust God. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. God bless you guys! Hi mga kids! Ako nga pala ulit si Kuya Eya. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung ating memory verse para sa araw na ito. So ready na ba kayo mga kids? Okay, so dahil ready na kayo, sabihin ko na kung saan natin matatagpuan yung ating verse for today. So yung verse natin matatagpuan sa 2 Kings chapter 18 verse 5. So anong ulit yung verse? So sabi doon, ang matatagpuan nito sa 2 Kings chapter 18 verse 5. So yun yung ating verse at ito yung nakalagay sa verse na ito. Sabi dito,
Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. So yun, babasahin ko ulit. Sabi dito, Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. So yun yung ating verse for today. So ngayon, ang gagawin natin kids is maglalagay ako ng mga blanks or aalisin natin yung mga word na nakalagay dun sa ating verse. And gusto ko is sagutan natin base sa kung ano yung naalala natin. Okay ba yun mga kids? Okay. So sige. Ito yung ating mga words na tatanggalin. At ito yung mga blanks na meron tayo sa ating verse. Sabi dito, Hezekiah trusted in the blank, the God of Israel. There was no blank like him among all the blank of Judah, either before or after his blank. So, yung blanks natin or yung mga words na wala sa ating verse ay meron tayong 4 na words ang inalis ko na dapat natin sagutan. So, sige, sagutan natin to mga kids. So, sabi dito, sa unang blank, Hezekiah trusted in the blank. So, isipin nga natin mabuti ano yung sagot dito sa base sa anong naalala natin kanina na word. Sabi dito, Hezekiah trusted in the blank. Kasi nga, tama. So, yung sagot natin sa unang blank is Lord. Ang sabi dito, Hezekiah trusted in the Lord. So, yun yung ating unang blank. So, sabi doon, the God of Israel. At sa ating second blank, sabi dito, there was no blank like him. So, there was no blank like him. Ano kaya yung sagot dito? Tama. Ang tamang sagot ay there was no one like him. So, there was no one like him. Yun ang ating second na word sa ating memory verse. So, dako tayo or punta tayo sa ating pangatlong word na nawawala or yung blank. So, ito, there was no one like him among all the blank of Judah. So, ano kaya yung sagot dito? Tama. So, yung sagot dito ay kings. So, there was no one like him among all the kings of Judah. So, kings as in, sa Tagalog ay hari. So, yung kings of Judah. So, sa ating last na blank, sabi dito, either before or after his blank. So, ano kaya yung ating last na word? Tama. So, yung last word natin ay time. There or either before or after his time. Time sa Tagalog ay oras. So, yon yung ating last na word sa ating verse na may mga blanks or inalis ko yung mga word. So, sabi dito, ulitin ko yung ating verse. Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. Ito ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 18 verse 5. So, yun. So, sana matandaan natin to mga kids and lagi nating tandaan yung mga verses or memory verse na tinuturo sa atin every Saturday. Okay ba mga kids? Okay. So, God bless you kids and take care always. Bye-bye. Blessed day mga kids! Ako nga pala si Ate Mecca ang maghahatid sa inyo ng ating Word of the Day. Excited na ba kayong malaman kung ano ang ating Word of the Day? Amen! So, ang ating Word of the Day ay mayroong 5 letters. At para malaman natin ang ating Word of the Day, ay magpapahula ako sa inyo ng mga larawan at ang first letter ng bawat larawan na yon ang bubuo sa ating Word of the Day. Para sa ating first letter, ito ay isang gulay na kulay pula at sinasabi na ang gulay na ito raw ay pangpakinis ng kutis. Nahuhulaan nyo na ba kung ano ito? Very good! Ito ay tomato. Sa Tagalog ay kamatis. At ang first letter ng tomato ay letter T.
So, ang ating first letter ay letter T. Para naman sa ating second letter, ito ay lumilitaw sa kalangitan pagkatapos ng bagyo or ulan at pagsikat ng araw. Ito rin ang simbolo ng pangako ng Diyos kay Noah na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nahuhulaan niyo na ba kung ano ito? Amen! Ito ay rainbow or sa Tagalog ay bahaghari. At ang first letter ng rainbow ay letter R. So, ang ating second letter ay letter R. Para naman sa ating third letter, ito naman ay isang bagay na ginagamit natin bilang panangga sa init at lalo na ngayong tag-ulan. Nahuhulaan niyo na ba kung ano ito? Very good! Ito ay umbrella or sa Tagalog ay payong. At ang first letter ng umbrella ay letter U. So, ang ating third letter ay letter U. Ayan, dalawang letter na lang at mabubuo na natin ang ating word of the day. So, let's go na sa ating fourth letter. Ito naman ay isang maamong hayop na kulay puti at ginamit na simbolo sa Biblia bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Nahuhulaan niyo na ba kung ano ito? Amen! Ito ay sheep or sa Tagalog ay tupa. At ang first letter ng sheep ay letter S. So, ang ating fourth letter ay letter S. At para naman sa ating last letter na bubuo sa ating word of the day, ito naman ay isang stuffed toys na favorite natin ihag at iregalo sa atin. Nahuhulaan niyo na ba kung ano ito? Very good! Ito ay teddy bear. At ang first letter ng teddy bear ay letter T. So, ang ating last letter ay letter T. Ayan, nabuo na natin ang ating word of the day. At ang nabuo natin ay trust or sa Tagalog ay tiwala or pagtitiwala. Gaya nga ng karakter sa ating story for today na si Haring Hezekiah, sila ay lubos na nagtiwala sa ating Panginoon. Kung kaya sa lahat ng kanilang laban, sila ay naging mananagumpay. So, ayan mga bata, lagi natin tatandaan na ating word of the day na trust. Hello mga bata! Ngayon ay dadako naman tayo para sa ating closing prayer. Pero bago ang lahat, marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Talaga ba? Maganda yon! Sana'y pamahagi rin natin ito sa iba para malaman din nila ang natutunan natin para sa araw na ito. Okay ba yon? O sige, tara mag-pray na tayo para sa ating closing prayer. Ipikit natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God, Panginoon, we worship you, we give you the highest praise. Lord God, Panginoon, sa mga oras ito, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, na nangyari sa pagtuturo sa araw na ito. Lord God, maraming salamat po sa mga buhay ng teacher, Panginoon, na nagturo sa amin ngayon. Maraming salamat po dahil hindi niyo hinayaan, Panginoon, na namang gawa ng kaaway, Panginoon, ang madlang, Panginoon, para may matutunan kami sa araw ito. And I thank you, Lord God, Panginoon, sa message na ibinigay niyo sa amin. Lord, naway, kung ano man po, Panginoon, ang natutunan namin ngayon, ay maisa puso namin to, Panginoon, at maisa buhay, Panginoon, na maging daan ito, Panginoon, upang ma-share namin ito sa iba, Panginoon. And I pray, Lord God, Panginoon, na mga batang ito, Panginoon, na mga teacher, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, at mga tao, Panginoon, na nakanood nito, Panginoon, na i-bless mo sila, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sila maging ang mga pamilya nila, Lord God, i-bless mo sila, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, yung mga desire ng puso nila, Panginoon. I-claim, Lord God, Panginoon, na poprotektahan mo sila, Panginoon, in all aspects, Lord God.
And I claim it, Lord, God, in Jesus' name, Lord, God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. And I thank you, Panginoon, for everything, Lord, God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.